Samahan niyo ako sa aming biyahe dito sa Jeju Island. Filipinos are visa-free dito sa Jeju Island pero dapat tandaan nyo na ang arrival ay direct dito sa Jeju International Airport. Wala nga tayong direct flights dito sa Jeju Airport kaya naman ang gawin nyo ay mag-layover sa Singapore, Hong Kong or Taiwan. Since we already have a Korean visa with multiple entry, ay bumiyahe kami from Mactan going to Busan. First time din namin lumapag dito sa Busan and napakasulit ng aming biyahe via Jeju Air. Ngayon, we will be flying to Jeju via Air Busan naman and sobrang affordable ng kanilang ticket kasi nagbayad lang kami ng 1,300 pesos per pax kasali na dyan yung aming luggage. And now, papakita ko sa inyo ang process dito sa Gimhae International Airport. Pag meron ka palang flights na domestic dito sa South Korea ay magsi-self-check-in ka sa mga kiosk na ito. And all you need ay yung booking reference nyo para makita yung inyong flight and ma-print ang inyong bag tag and boarding pass. Dito pala sa Korea, 3 hours before departure time nag-o-open ang check-in counter. But if you have baggage, well, 2 hours before your flight time nila tinatanggap ang inyong mga bagahe. After that one, pwede na kayo pumasok sa loob ng boarding gates. Halos same lang din ng process, dadaan kayo sa gate and then also security screening bago makarating dito sa boarding gate. Bawal palang mag-take ng videos and picture dito sa Gimhae Airport kasi malapit yung airport nila sa military base. And also strict sila in terms of power bank kaya make sure talaga na okay pa ang condition ng inyong mga power bank. Napakamura naman talaga ng domestic flight dito sa Korea. Imagine paying around 1,300 pesos kasama na dyan ang inyong mga bagahe. Mabilis lang din yung biyahe going to Jeju. Almost an hour nakarating na din kami dito. Napakabilis naman talaga ng process dito from deplaning to baggage claim and finally we arrive here at the arrival hall of Jeju International Airport. Since paggabi na una namin ginawa ay magpa-reload ng aming T-Money dito sa CU Convenience Store. For Jeju trip kasi namin, more on DIY and bus lang talaga yung main transportation namin dito. Kaya importante na meron kayong T-Money. Also for navigation around Jeju Island, Naver Map ang kailangan nyo kasi hindi gumagana dito ang Google Maps. And by the way, wala sila ditong train system, more on bus talaga ang kanilang main transportation. And buti na lang nahabol namin ang biyahe ng 181 going to Sugwipo. And medyo malayo kasi yung Sugwipo from Jeju City, it takes around 1 hour na biyahe din. Malayo pero komportable naman ang biyahe namin dito sa bus 101 and finally nakarating na din kami dito sa Sugwipo. Sugwipo is located sa may south part ng island, medyo malayo siya from Jeju City pero we decided na dito magstay kasi malapit ang mga nature trip dito. Gidabi na nga kami pero buti na lang nakarating na kami dito sa Ains Hotel which will be our home for 4 nights. And syempre since gabi na nga ay ginutom na din kami and dito na lang kami bumili ng pagkain